Umalma si Aisa Segura or Ice Segura sa pagkakaaresto at pagka-detain ni Pura Luca Vega. Komento kasi ni Ice Segura na makaluma yung batas natin, na hindi patas yung batas natin pagdating sa gender equality. Ayon sa kanya, parang napakabilis daw na arestuhin ang mga miyembro ng LGBTQ. Samantalang kung ang isang LGBTQ member ay tinatanggalan ng trabaho dahil sa kanyang gender o di kaya ay sinasaktan or pinapatay, parang ipinagkikibit balikat lang daw ito. Tinanong din ni Aisa kung anong nangyari sa separation of the church and state. Well, kanya-kanyang pananaw kasi talaga ang nangyari dun sa drag performance ni Pura Luca Vega. Pero para naman sa akin, dito sa komento ni Ice Segura, ibang usapin kasi yon, yung sinasabi niya na parang discrimination against the LGBTQ members. Para sa akin, itong nangyaring pag-aresto at pagka-detain ni Pura Luca Vega, hindi ito discriminatory o masasabi kong may diskriminasyon. Dahil hindi naman siya inaresto dahil sa kanyang gender o sa kanyang pagiging drag queen. Kaya siya inaresto dahil merong nagsampa ng kaso dahil sa kanyang drag performance na kung saan, ayon sa Hijos del Nazareno at sa Philippines for Jesus movement, binalahura at pinaglaruan at binastos yung dasal na Ama namin. So yung sinasabi ni Aisa para sa akin, parang hindi ito konektado sa nangyaring pag-aresto at pagsampa ng mga kaso laban kay Pura Luca Vega. Maaari ngang may diskriminasyon sa mga LGBTQ members dun sa mga bagay na tinutukoy ni Ice Segura. Actually, hindi lang sa Philippines, maging sa ibang bansa. Pero itong nangyari kay Pura Luca Vega, ang inireklamo dito ay iba sa tingin ko sa sinasabi ni Ice Segura. Tinatanong din ni Aisa kung ano ang nangyari sa separation of the church and state. Sa pagkakaalam ko naman, ang separation of the church and state, ito ay kung saan hindi pwede manghimasok ang ating gobyerno sa anumang relihiyon na pinili ng isang tao o ng isang grupo. Ganon din, hindi pwede manghimasok ang ating gobyerno sa anumang itataguyod na relihiyon ng isang tao o ng isang grupo. Kumbaga, may freedom ang bawat isa sa atin kung anong paniniwala ang gusto natin. At ang gobyerno naman natin ay dapat na magkaroon ng religious tolerance pagdating dito. Pero hindi kasama sa separation of the church and state ang paglaruan at bastusin ang dasal na pinaniniwala ang sagrado ng isang relihiyon. Kumbaga, kung nagawa ni Pura Luca Vega na paglaruan at sinasabi nga nila na binastos yung Ama namin, para naman sa mga na-offend na mga tao, may karapatan din sila na magsamba ng reklamo. Kung para sa kanila ay nasaktan ni Pura Luca Vega yung mga damdamin nila dahil sa kanyang ginawang drag performance. Ito actually yung reklamo laban kay Pura Luca Vega at walang kinalaman dito, sabi ko nga, yung pagiging drag queen niya or maging yung gender niya. Dahil kahit na ano pang gender, kapag kaganito yung ginawa sa isang dasal na sagrado para sa mga Kristiyano, malamang masasampahan din ang reklamo. So for me, there is no discrimination sa nangyari. At hindi rin ito sakop ng separation of the church and state. Although maayos naman yung pagkakasabi ni Ice Segura, hindi naman siya nakipagbardagulan sa kanyang comments. Pero dun sa mga sinabi niya, iba-iba rin ang magiging opinion ng mga tao katulad ko. Iba ang perception niya dun sa nangyari kay Pura Luca Vega. Iba rin yung perception ko sa nangyari. Sinasabi rin kasi ng kampo ni na Pura Luca Vega na parang nagulat sila at napakabilis na inaresto si Pura. At sinasabi nga nila wala nga silang natanggap na sapina patungkol dito. Pero as far as I know, nung magsampa ng reklamo ang Hijos del Nazareno, kalat na kalat yun sa social media at napabalita pati sa mga pahayagan. So dun pa lang, I'm sure aware si Pura Luca Vega na sasampahan siya ng reklamo ng Hijos del Nazareno. Tapos yung tungkol naman sa sapina na sinasabi niya na hindi niya natanggap. Ang nangyari kasi, nung unang preliminary investigation pa lang, lumabas din sa mga pahayagan na no-show si Pura Luca Vega dun sa hearing ng preliminary investigation. Nung ginawa ulit yung preliminary investigation for the second time, hindi pa rin siya sumipot. So ang tingin ko naman dito, kung nung unang preliminary investigation, maaaring hindi nga niya natanggap yung sapina at hindi siya nakasipot dun sa hearing. Pero dahil kalat na kalat sa mga pahayagan na hindi nga siya sumipot sa unang preliminary investigation, siguro naman ang dapat na ginawa niya ay inalam niya para sa susunod na preliminary investigation, makakasipot siya. Eh ang nangyari kasi sa pangalawang preliminary investigation, hindi pa rin siya sumipot. Kung kaya, nag-decide ang prosecutor's office na maglabas na sila ng resolution kahit walang counter affidavit yung kampo ni Pura Luca Vega. At dahil hindi nga siya sumipot sa dalawang preliminary investigations, naglabas na rin dito ng arrest warrant. So sa palagay ko, hindi rin masisisi yung mga pulis kung bigla na lang sumipot sa kanyang bahay para arestuhin siya. Dahil itong mga pulis, sumusunod lang din ito sa utos ng korte na siyang naglabas ng arrest warrant. Ngayon, kung talagang naniniwala yung kampo ni Pura Luca Vega na wala silang masamang intensyon
dun sa drug performance ng ama namin ni Pura Luca Vega, may opportunity naman sila na ipaglaban ito sa korte. Pero hindi ako sangayon sa sinasabi nila na may injustice na nangyari. Para sa akin, nasunod naman kasi yung due process. Ipagpalagay natin ang kaproblema nga sa sapina dahil hindi niya natanggap, baka ibang address ang napadalhan. Pero sa second preliminary investigation, may opportunity sana siya doon kung inalam niya after nung first preliminary investigation kung bakit hindi niya natanggap yung sapina. Wala rin siguro yon sa pananamit ni Pura Luca Vega na kung saan sinasabi nga na ginagaya niya ang Poong Nazareno. Kasi pwede namang suotin or gayahin ang mga santo or even si Poong Nazareno pero hindi siya binabastos or pinaglalaruan. Ang nangyari kasi kay Pura Luca Vega, hindi ito yung kauna-unahang pinaglaruan niya, ang paniniwala lalong-lalo na ng mga Katoliko. Meron din kasi siyang ginawa dati na kung saan nakadamit siya na parang si Poong Nazareno at nag-taste test siya ng hostya. Alam natin sa mga Katoliko, itong hostya ay napakasagrado dahil ito ay simbolo ng katawan ni Kristo during our holy masses. Pero napagbigyan siya doon at hindi siya sinampahan ng reklamo. Pero nung inulit niya ito sa pamamagitan ng ibang bersyon ng ama namin na kung saan ang isang banal at sagradong dasal ay ginawa nilang parang rock version na parang kanta sa isang kasayahan. Dito na yata napuno ang Hijos del Nazareno and even yung Philippines for Jesus movement. Sinasabi kasi ni Pura Luca Vega na wala siyang masamang intensyon. Kung hindi, gusto niya lang daw ipakita na ang Panginoong Jesus ay kaisa ng LGBTQ community. So ang tingin ko naman, kung ganun talaga yung intensyon ni Pura Luca Vega, bakit hindi niya ginawang parang seryosong bagay yung sinasabi niya? Kasi yung mga ginagawa niyang mga drug performances patungkol sa Poong Nazareno, kung papanoorin natin, ay pambabastos. At kitang-kita doon na pinaglalaroan niya ang paniniwala, lalong-lalo na ng mga Katoliko. So hindi natin masisisi na yung mga devoted Catholics ang mag-react dahil hindi naman nila inaano si Pura Luca Vega or even yung mga drag queens community. Napakaraming mga drag queens na mga nagpa-perform pero may mga nagreklamo ba laban sa kanila dahil sa religious beliefs? Wala. Dahil yung mga drag performances nila ay hindi naman patungkol sa pananampalataya at paniniwala na may kaugnayan sa relihiyon. Ito yung nilabag ni Pura Luca Vega kung kaya inireklamo siya nitong mga religious organizations. So for me, ang opinion ko dun sa mga sinabi ni Ay Seguera, opinion niya yon and may karapatan siya doon. Pero ang masasabi ko lang, parang wala kasing connection yon kung bakit sinampahan ng mga reklamo itong si Pura Luca Vega. At doon din sa mga tao na nagsasabi na unfair yung ginawa kay Pura Luca Vega because drug is not a crime. Oo, tama naman yon. Drug is not a crime. Pero hindi rin kasi yun ang ipinaglalaban nitong dalawang religious organizations na nagsampa ng reklamo laban kay Pura Luca Vega. Ang tingin ko dito, it has nothing to do with drug or drug queens. Yung act o kung ano yung ginawa ni Pura Luca Vega na naka-offend siya ng mga damdamin ng mga tao base sa kanilang paniniwala at pananampalataya. So for Pura Luca Vega, siguro ang the best thing na gawin niya, patunayan na lang niya sa korte kung ano man yung pinaninindigan niya tungkol sa drug performance na inireklamo. Kumbaga, wag na silang mag-engganyo para magkaroon pa ito ng trial by publicity. And naniniwala ako, hindi siya pinagkakaisahan dito. Nagkataon lang talaga yung performance niya. Ang tingin nitong mga nagsampa ng reklamo laban sa kanya ay lumampas na sa limitasyon.